isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ika-27 kabanata ng aklat ng Exodus. Subalit, bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na malapit po kami sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbagang puso. Dalangin namin, Lord, samahan niyo kami at turuan niyo kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, makita namin yung lawak at lalim ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko po, nabuksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso, Panginoon, upang hindi lang namin siya maunawaan, kundi maisabuhay namin siya. Salamat, Lord. We give you all the glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang altar, verse 1, gumawa ka ng isang altar na yari sa punong akasya, 2.2 metro ang haba, ganun din ang lapad at ang taas ay 1.3 metro. Ang apat na sulok niyon ay lagyan mo ng tulis na parang sungay. Gawin mo itong kaisang piraso ng altar at balutin mo ng tanso. Gumawa ka rin ng mga kagamitang tanso para sa altar. Lalagyan ng abo, ng sinunog na taba, ng pala, planggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa ka rin ng parelyang tanso at ang bawat sulok nito ay kabitan mo ng isang argolyang tanso na siyang bitbitan. At ikabit mo ang parelya sa ilalim ng tuntungan ng altar. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa punong akasya at babalutin ng tanso. Isuot mo ang mga ito sa mga argolya ng altar kung ito'y kailangang buhatin. Kaya nga't ang altar na gagawin mo ay may guwang sa gitna ayon sa planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. So, dito po makikita natin na meron talagang tamang sukat, may mga tamang kagamitan, at dito makikita natin talaga may plano, kasi we have a God who is well organized, kaya tinuturuan din tayo ni Lord na maging organized sa mga bagay-bagay. And dito din makikita natin na talagang merong altar, na kung saan yun ay ginagamit para sunugan ng mga alay, ng mga alay, ng mga binibigay sa Panginoon. At nung panahon na yon, yung altar ay tinatawagan din na lugar kung saan ay pumapatay ng mga hayop or mga ihahandog para sa Panginoon na susunugin. So, sa panahon natin ngayon, we also have altar kung saan doon naman tayo naglilingkod, doon natin iniaalay sa Panginoon yung mga kaloob niya, and at the same time, yung ating buhay as a living sacrifice, Yan tayo nag-worship, meron tayong mga instrumentalists, meron tayong worship leaders, meron tayong mga pastors na nagsishare ng Word of God. It's also called an offering, bilang pag-aalay sa Panginoon ng ating mga buhay. Ang tabernakulo ay igawa mo ng bulwagang tatabingan ng mamahaling lino sa paligid. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga baras na sabitan. Ang ilalagay sa gawing hilaga ay tulad din ng nasa gawing timog, 45 metro ang haba ng mga tabing na nakasabit sa 20 posting tanso na nakatindig sa 20 patungang tanso. Pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang baras. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing na isasabit sa 10 posting nakatindig sa 10 patungan. Ang luwang ng harapan sa gawing silangan ay 22 metro rin. Sa isang tabi ng pintuan nito ay lalagyan ng kurtinang may haba 6.6 na metro na nakasabit sa 3 posting nakapatong sa 3 tuntungan. Ganun din ang kabilang gilid, 6.6 na metro ang haba ng kurtinang nakasabit sa 3 posting may kanya-kanyang tuntungan. Ang kurtina naman sa mismong pinto ay 9 na metro ang haba, yari sa kulay asul, kulay ube at pulang lana. Pinong lino na maganda ang borda. Isasabit ito sa 4 na poste na katungtong sa 4 na patungan.
Lahat ng poste sa bulwagan ay pagkakabitin ng baras na pilak. Pilak din ang mga kawit, ngunit tanso ang mga tungtungan. Ang haba ng bulwagan ay 45 metro at 22 metro naman ang luwang. Ang mga tabing na pawangyari sa mamahaling lino ay 2.2 metro ang paas. Ang mga patungan ay pawang tanso. Lahat ng kagamitan sa tabernakulo pati sa mga tulos ay panay tanso. So yan, makikita po natin, no, may tamang sukat, no, may tamang kulay at may mga tamang kagamitan na kumbaga hindi ang tao ang magde-decide kundi si Lord pa rin, no. So kailangan talaga dito masukat din yung obedience ng tao kung ay ito yung gusto ko, kasi 'di ba most of the time mayroong mga panuntunan sa atin pero gusto natin in our own way, no, in our own yung kung ano yung gusto natin, no. Pero dito makikita natin na meron silang tuntunin na kailangan nilang sundan at gawin, no. 20, pagdalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagniningas. Aalagaan ito ni Aaron at ng kanyang mga anak sa tuldang tipanan. Ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaba ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahong gagawin ito ng mga Israelita at ng kanilang buong lahi. So dito makikita po natin, no, si Lord din ang namimili kung sino yung maglilid at sino yung mangangalaga. At mapapansin natin, sabi niya dito, na talagang kailangan panatiliin, no, yung olibo, no, I mean yung ilawan na manatiling nagniningas, kung kaya't kailangan laging may langis. Ganun din sa buhay natin, dapat lagi tayong kailangan natin manatiling nagniningas, no, nag-aapoy, nagliliwanag, kasi iyan yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At bilang mga leader, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga lingkod, isang patunay po na tayo ay connected kay Lord, ay tayo po ay namumuhay sa liwanag. God bless everyone, and to God be all the glory.